Kabanata 40, Isang Gabi sa Lawa. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 14 versikulo 22 hanggang 33, Marcos Kapitulo 6 versikulo 45 hanggang 52, Juan Kapitulo 6 versikulo 14 hanggang 21. Nakaupo sa madaming kapatagan, sa takip-silim ng gabi ng tagsibol, ang mga tao ay kumain ng pagkaing inilaan ni Kristo. Ang mga salitang narinig nila sa araw na iyon ay dumating sa kanila bilang tinig ng Diyos. Ang mga gawa ng pagpapagaling na kanilang nasaksihan ay tulad ng tanging banal na kapangyarihan ang magagawa. Ngunit ang himala ng mga tinapay ay umaakit sa lahat sa napakaraming tao. Lahat ay nakikibahagi sa pakinabang nito. Noong mga araw ni Moises, pinakain ng Diyos ang Israel ng mana sa desyerto, at sino itong nagpakain sa kanila ng araw na iyon kundi siya na inihula ni Moises? Walang kapangyarihan ng tao ang makakalikha mula sa 5 tinapay na sebada at 2 maliliit na isda ng pagkain na sapat upang pakainin ang libu-libong nagugutom na tao. At sinabi nila sa isa't isa, ito ang tunay na propeta na paparito sa sanglibutan. Buong araw lumakas ang paniniwala. Ang pagpuputong na gawang iyon ay katiyakan na ang matagal nang hinahanap na tagapagligtas ay kabilang sa kanila. Ang pag-asa ng mga tao ay tumataas at mas mataas. Siya ang gagawa ng Judea na isang makalupang paraiso, isang lupaing umaagos ng gatas at pulot. Kaya niyang bigyang kasiyahan ang bawat pagnanais. Maaari niyang sirain ang kapangyarihan ng kinasusuklaman ng mga Romano. Kaya niyang iligtas ang Juda at Jerusalem. Kaya niyang pagalingin ang mga sundalong nasugatan sa labanan. Kaya niyang magbigay ng pagkain sa buong hukbo. Maaari niyang sakupin ang mga bansa, at ibigay sa Israel ang matagal nang hinahangad na kapangyarihan. Sa kanilang sigasig ang mga tao ay handa kaagad na koronahan siya bilang hari. Nakikita nila na hindi siya nagsisikap na akitin ang atensyon o tiyak na karangalan sa kanyang sarili. Sa bagay na ito siya ay mahalagang iba sa mga saserdote at mga pinuno, at natatakot sila na hindi niya kailanman hihilingin ang kanyang pag-angkin sa trono ni David. Sa pagsang-ayon, sila ay sumang-ayon na kunin siya sa pamamagitan ng puwersa, at ipahayag siya na hari ng Israel. Ang mga alagad ay nakiisa sa karamihan sa pagpapahayag ng trono ni David na nararapat na mana ng kanilang guro. Ang kahinhinan ni Kristo, sabi nila, ang dahilan upang tanggihan niya ang gayong karangalan. Hayaang itaas ng mga tao ang kanilang tagapagligtas. Hayaang ang mga palalong pari at pinuno ay pilitin na parangalan siya na dumarating na nakadamit ng awtoridad ng Diyos. Sila ay may pananabik na ayusin upang isakatuparan ang kanilang layunin, ngunit nakikita ni Jesus kung ano ang nasa paa, at nauunawaan, dahil hindi nila magagawa, kung ano ang magiging resulta ng gayong kilusan. Kahit ngayon ay hinahabol ng mga pari at pinuno ang kanyang buhay. Inakusahan nila siya na hinihila ang mga tao palayo sa kanila. Ang karahasan at paghihimagsik ay kasunod ng pagsisikap na mailagay siya sa trono, at ang gawain ng espiritual na kaharian ay mahahadlangan. Nang walang pagkaantala, dapat suriin ang paggalaw. Tinawag ang kanyang mga disipulo, inanyayahan sila ni Jesus na sumakay sa bangka at bumalik kaagad sa Capernaum, iniwan siya upang paalisan ang mga tao. Hindi kailanman nagkaroon ng isang utos mula kay Kristo na tila napaka-imposibleng matupad. Matagal nang umaasa ang mga alagad para sa isang kilusang popular na maglalagay kay Jesus sa trono, hindi nila matiis ang pag-iisip na ang lahat ng sigasig na ito ay dapat mauwi. Ang mga tao na nagtitipon upang ipagdiwang ang Paskwa ay sabik na makita ang bagong propeta. Para sa kanyang mga tagasunod ay tila ito ang ginintoang pagkakataon upang maitatag ang kanilang minamahal na guro sa trono ng Israel. Sa ningning ng bagong ambisyong ito ay mahirap para sa kanila na umalis ng mag-isa, at iwan si Jesus na mag-isa sa tiwangwang na dalampasigan. Nagprotesta sila laban sa kaayusan, ngunit ngayon ay nagsalita si Jesus na may awtoridad na hindi niya kailanman natanggap sa kanila. Alam nila na ang karagdagang pagsalungat sa kanilang bahagi ay magiging walang silbi, at sa katahimikan ay lumingon sila patungo sa dagat. Inutusan ngayon ni Jesus ang karamihan na maghiwa-hiwalay, at ang kanyang paraan ay lubhang mapagpasyahan na hindi sila ng ahas na sumuway. Ang mga salita ng papuri at kadakilaan ay namamatay sa kanilang mga labi. Sa mismong pagkilos ng pagsulong upang sakupin siya ang kanilang mga hakbang ay nananatili, at ang natutuwa, sabik na tingin ay nawawala sa kanilang mga mukha.
Sa karamihang iyon ay mga lalaking may malakas na pag-iisip at matatag na determinasyon, ngunit ang makaharing pagdadala ni Jesus, at ang kanyang ilang tahimik na mga salita ng utos, ay pumawi sa kaguluhan, at nabigo ang kanilang mga plano. Kinikilala nila sa kanya ang isang kapangyarihan na higit sa lahat ng awtoridad sa lupa, at walang pag-aalinlangan sila ay nagpapasakop. Nang iwanang mag-isa, si Jesus ay umakyat sa bundok ng bukod upang manalangin. Sa loob ng maraming oras ay nagpatuloy siya sa pagsusumamo sa Diyos. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa mga tao ang mga panalangin iyon. Nanalangin siya para sa kapangyarihan na ihayag sa mga tao ang banal na katangian ng kanyang misyon, upang hindi mabulag ni Satanas ang kanilang pangunawa at ilihis ang kanilang paghatol. Alam ng tagapagligtas na ang kanyang mga araw ng personal na ministeryo sa lupa ay malapit ng matapos, at kakaunti ang tatanggap sa kanya bilang kanilang manunubos. Sa paghihirap at labanan ng kaluluwa ay nanalangin siya para sa kanyang mga disipulo. Sila ay dapat na mabigat na lilitisin. Ang kanilang matagal ng inaasam, batay sa isang popular na maling akala, ay mabibigo sa pinakamasakit at nakakahiyang paraan. Sa lugar ng kanyang pagtataas sa trono ni David sila ay saksi sa kanyang pagpapako sa krus. Ito talaga ang kanyang tunay na koronasyon. Ngunit hindi nila ito naunawaan, at bilang resulta ay darating sa kanila ang malalakas na tukso, na magiging mahirap para sa kanila na kilalanin bilang mga tukso. Kung wala ang banal na espiritu upang lumiwanag ang isip at palakihin ang pangunawa ay mabibigo ang pananampalataya ng mga disipulo. Masakit para kay Jesus na ang kanilang mga pagkaunawa sa kanyang kaharian ay, sa napakalaking antas, limitado sa makamundong pagpapalaki at karangalan. Para sa kanila ang pasanin ay mabigat sa kanyang puso, at ibinuhos niya ang kanyang mga pagsusumamo na may mapait na paghihirap at mga luha. Ang mga alagad ay hindi kaagad umalis sa lupain, gaya ng itinuro sa kanila ni Jesus. Naghintay sila ng ilang panahon, umaasang darating siya sa kanila. Ngunit nang makita nila na ang kadiliman ay mabilis na nagtitipon, sila ay sumama sa isang barko, at tumawid sa dagat patungo sa Capernaum. Iniwan nila si Jesus na may mga pusong hindi nasisiyahan, higit na naiinip sa kanya kaysa dati simula nang kinilala nila siya bilang kanilang Panginoon. Nagbulang-bulungan sila dahil hindi sila pinahintulutang ipahayag siya bilang hari. Sinisi nila ang kanilang mga sarili dahil sa kaagad na pagsuko sa kanyang utos. Nangangatuwiran sila na kung sila ay naging mas matyaga ay maaaring natupad nila ang kanilang layunin. Ang kawalan ng pananampalataya ay sumasakop sa kanilang mga isip at puso. Ang pag-ibig sa karangalan ay nagbulag sa kanila. Alam nila na si Jesus ay kinasusuklaman ng mga pariso, at sila ay sabik na makita siyang dinakila gaya ng inaakala nilang nararapat siya. Ang makiisa sa isang guro na maaaring gumawa ng makapangyarihang mga himala, at gayon paman ay alipustahin bilang mga manlilinlang, ay isang pagsubok na hindi nila kayang tiisin. Dapat ba silang palaging ituturing na mga tagasunod ng isang huwad na propeta? Hindi ba igigiit ni Kristo ang kanyang awtoridad bilang hari? Bakit hindi siya na nagtataglay ng gayong kapangyarihan ay nagpahayag ng kanyang sarili sa kanyang tunay na pagkatao, at ginawang hindi gaanong masakit ang kanilang daan? Bakit hindi niya iniligtas si Juan Bautista mula sa isang marahas na kamatayan? Sa gayon ang mga disipulo ay nangatuwiran hanggang sa sila ay nagdala sa kanilang sarili ng malaking espiritual na kadiliman. Sila ay nagtanong, maaari bang si Jesus ay isang impostor, gaya ng iginiit ng mga pariso? Nasaksihan ng mga alagad noong araw na iyon ang mga kamangha-manghang gawa ni Kristo. Tila ang langit ay bumaba sa lupa. Ang alaala ng mahalaga at maluwalhating araw na iyon ay dapat na pumupuno sa kanila ng pananampalataya at pag-asa. Kung sila, mula sa kasaganaan ng kanilang mga puso, ay nag-uusap ng sama-sama tungkol sa mga bagay na ito, hindi sana sila pumasok sa tukso. Ngunit ang kanilang pagkabigo ay sumipsap sa kanilang mga iniisip. Ang mga salita ni Kristo, tipunin ng mga pira-piraso, upang walang mawala, ay hindi pinakinggan. Mga oras na iyon ng malaking pagpapala sa mga disipulo, ngunit nakalimutan na nila ang lahat. Nasa gitna sila ng magulong tubig. Ang kanilang mga iniisip ay mabagyo at hindi makatwiran, at ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng ibang bagay upang pahirapan ang kanilang mga kaluluwa at abalahin ang kanilang mga isipan. Madalas itong ginagawa ng Diyos kapag ang mga tao ay gumagawa ng mga pasanin at problema para sa kanilang sarili.
Ang mga alagad ay hindi na kailangang gumawa ng gulo. Ang panganib ay mabilis na nalalapit, isang marahas na unos ang nagnanakaw sa kanila, at hindi sila handa para dito. Ito ay isang biglaang kaibahan, dahil ang araw ay perpekto, at nang hampasin sila ng unos, sila'y natakot. Nakalimutan nila ang kanilang kawalang kasiyahan, ang kanilang kawalan ng pananampalataya, ang kanilang pagkainip. Nagsikap ang lahat para hindi lumubog ang bangka. Ito ay lamang ng isang maikling distansya sa pamamagitan ng dagat mula sa Bethsaida sa punto kung saan sila ay inaasahan na matugunan si Jesus, at sa karaniwang panahon ang paglalakbay ay nangangailangan lamang ng ilang oras, ngunit ngayon sila ay itinaboy ng palayo sa puntong kanilang hinahangad. Hanggang sa ika-4 na pagbabantay ng gabi ay nagpagaw sila sa mga sagwan. Pagkatapos ay ibinigay ng mga pagod na lalaki ang kanilang sarili para mawala. Sa unos at kadiliman ay itinuro sa kanila ng dagat ang kanilang sariling kawalan ng kakayahan, at nanabik sila sa presensya ng kanilang guro. Hindi sila nakalimutan ni Jesus. Nakita ng tagamasid sa dalampasigan ang mga lalaking natatakot na nakikipaglaban sa unos. Hindi kahit isang sandali ay nawala ang kanyang paningin sa kanyang mga disipulo. Sa pinakamalalim na pagmamalasakit, sinundan ng kanyang mga mata ang bangkang binagyo ng bagyo kasama ang mahalagang pasanin nito, sapagkat ang mga taong ito ang magiging ilaw ng sanlibutan. Kung paanong ang isang ina na may magiliw na pagmamahal ay minamasdan ang kanyang anak, gayon din ang mahabaging guro ay minamasdan ang kanyang mga disipulo. Nang ang kanilang mga puso ay nasupil, ang kanilang hindi banal na ambisyon ay napawi, at sa pagpapakumbaba ay nanalangin sila para sa tulong, ito ay ibinigay sa kanila. Sa sandaling naniniwala silang nawala sila, ang isang sinag ng liwanag ay nagpapakita ng isang misteryosong figure na papalapit sa kanila sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi nila alam na si Jesus iyon. Ang isa na dumating para sa kanilang tulong ay itinuturing nilang isang kaaway. Nangingibabaw sa kanila ang takot. Ang mga kamay na nakahawak sa mga sagwan na may mga kalamnan na parang bakal ay bumitaw sa kanilang hawak. Ang bangka ay umuuga sa kalooban ng mga alon, lahat ng mga mata ay nakatutok sa pangitaing ito ng isang lalaking naglalakad sa ibabaw ng puting nakatikip na mga alon ng Bamubula na dagat. Iniisip nila na ito ay isang multo na nagbabadya sa kanilang pagkawasak, at sumisigaw sila sa takot. Si Jesus ay sumusulong na parang lalagpasan niya sila, ngunit nakikilala nila siya, at sumisigaw, nagsusumamo sa kanyang tulong. Bumaling ang kanilang minamahal na guro, pinatahimik ng kanyang tinig ang kanilang takot, lakasan mo ang iyong loob, ako ito, huwag kang matakot. Sa sandaling mapaniwalaan nila ang kamanghamanghang katotohanan, halos wala na sa sarili si Peter sa tuwa. Na parang hindi pa siya makapaniwala, sumigaw siya, Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. Sa pagtingin kay Jesus, si Pedro ay lumalakad ng ligtas, ngunit gaya ng kasiyahan sa sarili ay sumusulyap siya pabalik sa kanyang mga kasama sa bangka, ang kanyang mga mata ay lumihis mula sa tagapagligtas. Malakas ang hangin. Ang mga alon ay gamulong ng mataas, at direktang pumagitna sa kanya at sa guro, at siya ay natatakot. Para sa isang sandali si Kristo ay nakatago sa kanyang paningin, at ang kanyang pananampalataya ay bumigay. Nagsisimula siyang lumubog, ngunit habang ang mga alon ay nagsasalita ng kamatayan, itinaas ni Pedro ang kanyang mga mata mula sa galit na tubig, at itinuon ng mga ito kay Jesus, sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Kaagad na hinawakan ni Jesus ang nakalahad na kamay, na nagsasabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Habang naglalakad na magkatabi, hawak ni Pedro ang kamay ng kanyang guro, sabay silang sumakay sa bangka. Ngunit ngayon ay napasuko at tahimik si Pedro. Wala siyang dahilan upang ipagmalaki ang kanyang mga kapwa, dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagpapataas sa sarili ay halos mawalan siya ng buhay. Nang ibinaling niya ang kanyang mga mata mula kay Jesus, nawala ang kanyang paa, at lumubog siya sa gitna ng mga alon. Kapag dumating sa atin ang problema, gaano kadalas tayong katulad ni Pedro? Tumitingin tayo sa mga alon, sa halip na itutok ang ating mga mata sa tagapagligtas. Ang aming mga yapak ay dumudulas, at ang mapagmataas na tubig ay lumampas sa aming mga kaluluwa. Hindi inutusan ni Jesus si Pedro na lumapit sa kanya upang siya ay mamatay, hindi niya tayo tinatawag na sumunod sa kanya, at pagkatapos ay iiwan tayo.
Huwag kang matakot, sabi niya, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog, hindi ka nila aapawan, pagka lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang apoy ay mag-aapoy sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Isaias Kapitulo 43 versikulo 1 hanggang 3. Binasa ni Jesus ang katangian ng kanyang mga disipulo. Alam niya kung gaano kalubha ang kanilang pananampalataya na pagsubok. Sa pangyayaring ito sa dagat ay ninais niyang ihayag kay Pedro ang kanyang sariling kahinaan, upang ipakita na ang kanyang kaligtasan ay patuloy na umaasa sa banal na kapangyarihan. Sa gitna ng mga unos ng tukso ay makakalakad lamang siyang ligtas tulad ng sa lubos na pagtitiwala sa sarili ay dapat siyang umasa sa tagapagligtas. Ito ay sa punto kung saan inisip niya ang kanyang sarili na malakas na si Pedro ay mahina, at hanggang sa naunawaan niya ang kanyang kahinaan ay hindi niya matanto ang kanyang pangangailangan na umasa kay Kristo. Kung natutunan niya ang aral na hinahangad na ituro sa kanya ni Jesus sa karanasang iyon sa dagat, hindi siya mabibigo nang dumating sa kanya ang malaking pagsubok. Araw-araw ay tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay ay inihahanda niya sila upang gampanan ang kanilang bahagi sa mas malawak na yugto kung saan sila itinalaga ng kanyang probidensya. Ang isyu ng pang-araw-araw na pagsubok ang nagtatakda ng kanilang tagumpay o pagkatalo sa malaking krisis sa buhay. Yaong mga hindi natatanto ang kanilang patuloy na pag-asa sa Diyos ay madaraig ng tukso. Maaari nating isipin na ang ating mga paa ay nakatayong ligtas, at hindi tayo magagalaw kailanman. Maaari nating sabihin ng may pagtitiwala, kilala ko kung kanino ako sumampalataya, walang makayayanig sa aking pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. Ngunit si Satanas ay nagpaplano na samantalahin ang ating namamana at nilinang na mga katangian ng pagkatao, at bulagin ang ating mga mata sa sarili nating mga pangangailangan at mga depekto. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili nating kahinaan at pagtitig ng matatag kay Jesus maaari tayong makalakad ng ligtas. Nang makaupo na si Jesus sa bangka, huminto ang hangin, at pagdakay ang barko ay nasa lupain na kanilang pinaroroonan. Ang gabi ng kakilakilabot ay napalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang mga disipulo, at ang iba pang nakasakay, ay yumukod sa paanan ni Jesus ng may pusong nagpapasalamat, na nagsasabi, tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 40. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.